Ayan na guys. Oh, may yellow pang anak. May yellow pa. Makakalakad tayo sa lake, nak. Makakalakad tayo sa lake. Look. Look at this. Oh, it's so cool. Ang ganda. This is so cool. Oh, wow. Oh. How to go down there? How to go down? But you never bring gloves. Wow, sabi ni Elio. Wow. Wow. Ang ganda. Wow. Napuntahan din natin na ano, may snow pa, ay may yellow. Ayan guys, oh, ang ganda. Saktong may yellow pa nung pagdating namin dito. Sobrang lamig lang talaga. Ayan, bumaba sila doon. Kami ayaw na kasi, oh, nag-ano nandito, naglulusaw. Tatakot si daddy. Ethan, no going down. Umiiyak si Pogi. Gutom si Pogi. Lalaro muna sila. Sulitin na natin yung Lake Louise. Slowly po. Kasi sa summer, ano na to, water. Yan naman ang gusto ko makita, daddy. Ang ganda talaga. Maganda talaga. Hala. Batang ayaw umuwi, guys. Ayun, naglalakad siya, oh. Hinahabol siya ni daddy. Ayaw niya umuwi. Gutom na ako. Iyak. Ay, nako. Ayaw niya umuwi. Di pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Ha? Oh, okay lang. Nag-e-enjoy kasi siya eh. Ayaw umuwi. May batang ayaw umuwi. Guys. Ayan. Ang ganda dito sa Calgary, guys. Maganda siya. Mamamangha ka talaga sa ganda ng Alberta. Maganda. Worth it yung drive ng 12 hours. And masaya. Balik na kami sa Calgary. Hahanap kami ng mapapasyalan dun. Buti nakasama yung weather. Maganda naman ang weather na ngayon. Hindi siya gaanong malamig. Okay lang yung weather. Kasi pag natamaan ng araw, doon naman umiinit. So, ano lang, parang fair lang. Daddy, ayan. Nako, ganda ng mall nila. That? Yeah, sure. Yeah, sure, sabi niya. Hey guys, mga damit nila. So, buti na lang ay merong sale ang Old Navy. So, yun na lang binili namin. T-shirt. Oh, kuya! Nag-shout si mommy before.
lang. Don't shout. Next time ka na pag pag big ka na. Seryoso. Daddy, umiiyak na. Paiyak na siya yata. Hindi. You're not scared? You're not scared? Hindi ka nahilo? Oo, hindi. Smart kasi. Kain na kami guys. Nandito kami sa food hall na Cross Iron. Uy, may Jollibee dito sa So, hi guys. Nainis ako kasi, nabura ko yung ibang mga video namin nung para sa part 2 sa nabura ko kasi nagbubura na sana ako para ina-edit ko na yung lahat kahapon kaya naisama ko siya sa bura. Kaya, nakauwi na kami. Okay. Nakauwi na kami and ngayon ay nandito lang kami sa bahay. So, ang ganda ng ang ganda ng Calgary pala talaga. Maganda, sobrang ganda sa Banff din. So babalik kami sa summer. Yung totoong plano talaga namin. Babalik kami. Tapos gusto kasi talaga namin din dumaan sa Edmonton. Titignan namin kasi nga if ever na magustuhan namin doon, pwede din kami doon lumipat kung gusto man namin lumipat talaga ng ibang probinsya. Alam mo guys, pagdating talaga sa Banff, mas speechless ka lang talaga. Wala na ibang lalabas sa bibig mo kundi ang ganda, napakaganda. As in, napakaganda talaga ng Banff. As in, sobrang ganda niya. Worth it yung pagod na biyahe namin ng 14 hours. Worth it, napaka-worth it talaga. Kasi sobrang ganda talaga doon. So, sa summer ay doon kami titira sa Canmore. Meron kaming nabook doon na titirhan namin and then magugondola kami kasi hindi kami nakapag-gondola nung last na punta namin kasi nga limited lang yung time namin, whole weekend lang yung punta namin kaya hindi kami nakapag-gondola. Chika ko lang kasi iba nga first time namin pumunta ng Alberta. So pagdating doon ganun ba talaga? Hindi ba talaga sumusunod mostly sa speed limit? Kasi dito kasi sa Winnipeg, stricto kasi talaga. Kapag nakita kang overspeed, mahuhuli ka talaga dito kasi maraming pulis na nakapwesto dito kahit saan-saan. Tapos undercover pa yung mga pulis dito kaya natatakot kami mag-overspeed. Pero nung pagdating namin sa Calgary guys, as in ang speed limit 50, nagpapatakbo siguro sila ng mga 70-80 kasi ang bibilis talaga. Tapos sabi ni Daddy, bakit gano'n napag-iwanan na tayo? Napag-iwanan na kami ng mga sasakyan. So nung papunta din kami sa Banff, ang speed limit lang doon 90. So siguro ang mga takbo ng mga driver doon din mga siguro 110, 120 kasi kami nga ni Daddy nag-100 na lang kami kasi naiiwanan na kami, nauunahan na kami ng mga ibang sasakyan. Siyempre, natatakot din naman kami ni Daddy mag-overspeed kasi ang mahal ng bayad ng overspeeding. Pang grocery na lang, di ba? Kami kasi talaga ni Daddy, ayaw namin mag-overspeed nga. Kasi nga, ang mahal, nasasayangan kami sa bayad ng pang-overspeeding. Alam mo yun, pang na lang, pang grocery or pang ng ibang mga kailangan, di ba? And then, isa pa, siguro nga kasi, iba ang culture dito, iba ang environment dito sa Winnipeg. So, kapag nakarating ka na dito sa Winnipeg o taga dito ka sa Winnipeg, di ba nga, namamansin tayo, kahit sino, kahit di natin kilala, hi, hello, ganon. Pagdating namin doon guys, nagdalarama kami, nginitian ko yung cashier, wala reaction man guys, ganon ba talaga? Or natsempuhan lang kami doon. Kasi siguro naman marami naman din mababait na tao doon. Kasi
ano naman yun eh, Calgary naman siya. Kasi yun lang, nabigla lang siguro kami kasi kahit saan kami mapupunta dito sa Winnipeg kasi kahit saan kami bumibili, naghahay, hello, kamusta, mga ganun ba? How are you? Or hindi man, ngingitian ka lang. Ganun. Hindi namin alam kung, hindi ko din alam. Basta yun lang. Tapos, yun lang ang na napansin namin ni Daddy talaga. Tapos, hindi, pag first time yung pumunta ng Calgary, pag may bala kayong pumunta ng Calgary, ingat-ingat kayo sa mga intersection kasi yung mga driver doon, kahit na malapit ka na sa intersection na yun, sisingit at sisingit sila. Hindi gaya dito sa atin, dito sa Winnipeg na pag may nakitang paparating, mag-i-stop talaga. Doon guys, mababangga ka talaga. Mapapabreak ka ng ng biglaan kasi bigla-bigla silang lumalabas. Nakakatakot sila mag-drive doon. Kaya mag-iingat talaga. Kung pag pupunta kayo tapos first time nyo doon, ingat talaga kasi ang bibilis ng mga driver doon. Yun guys, excited na kami sa summer ulit pupunta. Excited na din kami kasi marami kami hindi pa napuntaan. Hindi talaga siya naiikot na lahat kaagad na isang araw kasi apakadaming pwede mong puntahan, lalo na sa Banff. Kung magbubook kayo doon ng hotel, pwede na kayong mag-ikot-ikot doon kahit hindi na kayo babalik ng Calgary. As in, ang daming pasyalan doon talaga na worth it yung pagod kasi ang maganda talaga doon. Sakto 4 days and 3 nights kami sa Calgary sa summer, tapos 3 days and 2 nights kami sa Canmore ngayong summer. Tapos pagkatapos noon, babiyahe kami ng Edmonton. Siguro isang araw lang kami sa Edmonton or 2. Tapos doon na kami manggagaling pauwi naman dito sa Winnipeg. So yun. Nung pagdating namin sa Saskatchewan guys, nung nag-drive kami pauwi, grabe ang lamig. Namiss ko yung init tuloy ng Calgary kasi ang init na nila. Ang ganda na ng weather. Naka-t-shirt, naka-short na lang yung mga tao doon. Nako, lalo na pagdating namin dito sa Winnipeg. Ay nako, napakalamig. Hanggang ngayon malamig kami. Kaya sabi ko, ang ganda ng weather talaga doon. Yun lang ang nami-miss namin talaga. Kasi ang bilis nilang uminit doon compare dito sa Winnipeg. Kasi dito malamig pa din. Mag-i-snow pa nga kami next week. Yeah, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog. See you sa next video. Bye!